Ano ang tunay na pagsamba? Awit ba ng ating mga labi? Mga kamay na nakataas? Mga hain at ritual? O pusong sumusunod sa Diyos? Sapagkat nasusulat ang mga taong ito'y nagpaparangal sa akin, sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sabi ni Jesucristo, walang kabuluhan ang pagsamba kung utos lamang ng tao ang ating sinusunod. Sapagkat nasusulat ang tunay na mga sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi lamang awit ng mga labi, kundi buhay na handog sa Diyos. Hindi lamang sinasabi, kundi ginagawa. Hindi lamang inaawit, kundi sinasabuhay. Tunay na pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa sa hain. Ano ang saysay ng handog kung ayaw namang sumunod? Hindi sapat ang relihiyon kung walang pagbabago. Hindi sapat ang salita kung walang gawa. Sapagkat nasusulat ang relihiyong dalisay at walang dungis sa paningin ng Diyos ay dalawin ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian. At ingatan ang sarili na huwag mabahiran ng sanlibutan. Kaya magmahal ka, magpatawad ka, tumulong sa nangangailangan, lumayo sa kasalanan, sumunod kay Jesucristo. Ito ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi lamang awit ng mga labi, kundi buhay na handog sa Diyos. Hindi lamang sinasabi, kundi ginagawa. Hindi lamang inaawit, kundi isinasabuhay. Maraming bagay ang sinasamba, kayamanan, kapangyarihan, sarili, nilikha kaysa may likha. Ngunit sinabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At sinabi ni Jesucristo, Ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin. at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hindi lahat ng pagsamba ay pagsamba sa tunay na Diyos. Sinabi ni Jesucristo, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. si Jesucristo ang daan. Si Jesucristo ang Si katotohanan, Jesucristo ang buhay. Sa pamamagitan niya, tayo'y lumalapit sa Ama. Kung tunay kang sumasamba, bangal ka, magpatawad ka, tumulong ka, sumunod ka, ihandog mo ang iyong buhay sa Diyos. Sapagkat nasusulat, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong